Good morning mga ka-Web3. So, ang ituturo ko sa inyo kung paano gamitin yung Binance Futures. So, una, ano ba muna yung futures? Yung futures, yun yung huhulaan mo kung tataas ba o bababa yung cryptocurrency na gusto mong i-trade. Okay? So, ayan. So, bago ka pala mag-futures, dapat alam mo muna yung mga basic steps sa pag-spot trading, pagtingin ng charts, at saka yung basics na din sa Binance. Okay? So, dito, sa panel dito sa baba, makikita nyo yung futures. Ito. So, pagka-click nyo yan, ito yung makikita nyo. Okay? So, focus muna kayo dito sa USDM. Okay? Ito. Then, itong iba, tsaka na yan sa ibang videos na yan. Okay. So, di ba nakakalito ang daming numbers? So, yung mga basic lang muna ang ituturo ko sa inyo. Okay? Okay, so dapat ito, alam mo na yan, mga yan, bago ka mag-futures, no? Ito yung current price, ito yung mga nakaset na sell, ito yung mga nakaset na buy. Okay, order book lang to. Okay? At disclaimer lang, hindi po ako pro trader, no? Hindi rin ako financial advisor, no? So, trade responsibly, guys. Sa mga ka-web3, no? Trade responsibly. Okay. Ngayon, makikita nyo merong buy long at sell short button. Ayan, dalawang malaking button. So, sabi ko nga kanina, ang futures ay huhulaan mo kung tataas o bababa ang isang cryptocurrency na gusto mong i-trade. Okay? Pag sinabing buy long, pataas. Pag sinabing sell short, pababa. Okay? Red and green lang yan, guys. Ngayon, nakikita ko tong lever na tataas to. Okay? So, iba-buy long ko to. Ayan, dito natin makita yung balance. Ito, naka-market ako. Ibig sabihin, iba-buy long ko siya sa market price. At ito, 5% lang ng balance ko yung gusto kong i-buy long. Wait lang, 50 ayan, 8%. Ayan, confirm buy long. Ayan. Ayan, nag-buy long na tayo, guys. Wait lang, hide ko lang muna yung iba kong entry. Okay. So, ito, yan. Dito sa position, makikita nyo yung binay long nyo. Okay. So, ito na. Explain pa natin mabuti. Okay. So, una, dito muna. Ito, tong araw na to, nakaturo sa baba. Dito nyo i-check. Okay. Or, pipili. Dito kayo pipili ng gusto nyong i-trade na coin. So, yung sa akin, for example lang, itong lever. Okay. Yung lever yung pinili kong i-trade ko na coin. And then, naka-cross ako, guys. Okay, naka-cross ako. So, pag naka-cross ka kasi, pwede mong gawin yung no liquidation. Okay, no liquidation price. Ano ba yung liquidation price? So, check natin sa iba nating position. Ay, wala kasing mga liquidation na tong mga sa akin. So, tawag dito. Ang liquidation price, so kunwari, ito, mark price yan, di ba? 0.0024825. So, example lang natin, so wala kasing liquidation yung yung ginawa ko Pero next video na kung i-explain ko kung bakit wala siyang liquidation price. So, ang example is etong 0.0024840 na yan. Bumabayan ng 0.0024 lang. Okay, wala nang 841. And nakasulat yun sa liquidation price mo. 0.0024. Okay? Pag na-hit yun, yung price na, itong current price, na-hit yung 0.0024. Example lang nasa liquidation price yung 0.0024. Pag na-hit yun, maliliquidate ka. Ibig sabihin nun, etong margin mo, etong tinaya mo, mawawala. Okay? Maliliquidate. Okay? Ganun kasi yan. Ito yung margin, ito yung tinaya mo. Okay? Di ba yun yung kaninang ginanon natin, no? Sabi natin 8% lang ng portfolio natin, ginanon natin. So, $50 yung tinaya natin, $48 yung tinaya natin. And then, ito yung balance natin. Okay? Yung margin mo, yan yung tinaya mo. Yung liquidation price, pag na-hit yung liquidation price, mawawala yung tinaya mo. At saka itong nasa balance mo,
pag naka-cross ka. Yun yung cross, guys, no? Pati itong balance mo. Pero since wala nga tayong liquidation, okay, safe. Okay, safe na ako, guys. Okay. Sa next video na lang, i-explain ko kung paano mawala yung liquidation. And then, sa isolated naman, kaya mas maganda ang isolated lalo na pag beginner ka pa lang. Kung $48 lang tinaya mo, $48 lang, hindi niya na to gagalawin. Okay? Kunwari na-liquidate ka, tumama ng point, bumabayan ng 0.0024. Okay? Sarado, 0.0024, na-liquidate ka. Mawawala yung $50 mo. Pero itong remaining balance mo dito, andun pa din. Okay? Gets ba natin, guys? Itong size, wag nyo na muna pansinin yan. Ano lang yan? Multiplier lang yan. Okay. So, dito na tayo sa multiplier, sa leverage. Okay. Leverage. Ganito lang naman yung leverage para mabilis siyang maintindihan. Pag mas mataas na leverage, mas malapit yung liquidation. Okay? Okay? Mas malapit yung liquidation. Lalo na pag naka-isolated ka. Okay? Ako kasi naka-cross. Wala akong liquidation. Okay? Kasi 5% lang, 10% lang ng portfolio ko yung tinaya ko. Okay? Wait lang. Yun. Yung mas mababang leverage, ay mas mataas na leverage equals high risk, high reward. Okay? Ganun lang yun. Mas mataas yung chance na maliquidate ka, pero pag nanalo ka naman, mas malaki yung panalo mo. Ganun yun. Okay. Ngayon, naka 12x lang ako. Ano lang yan? Tawag dito. Sakto lang yan sa akin. Sa portfolio ko. Sakto lang yan. Ayan, wala akong liquidation. Okay. Naintindihan nyo na yung cross at isolated. Yung cross, gagamitin niya itong funds mo sa wallet mo sa futures. Okay? Yung isolated, kung ano lang yung margin mo, kung ano lang yung tinaya mo, yun lang yung gagalawin niya. Hindi niya na to gagalawin, tong remaining mo dito. Okay? Kung gusto mong palayuin ang liquidation mo, katulad nito walang liquidation, mag-cross ka. Tapos pag mag-cross ka, kunwari 5% lang ng portfolio mo yung gamitin mo. Okay? Para lumayo yung liquidation o kaya wala naman. Okay? Ayan, dito ko na pala naturo. Okay? Pag ayaw mo naman na magalaw ito, mag-isolated ka. Okay? Ayan na. Alam na, guys. Ngayon, ano naman tong mark price? Itong mark price yan yung current price. Pareho lang yan. Current price at mark price. Gumagalaw yan. Siyempre, gumagalaw yan. Volatile lang crypto. And then, ito yung entry price mo. So, nag-entry ako ng 0.0024861. Nakikita nyo, negative yung unrealized PNL ko. Kasi, mas mababa na yung mark price ngayon sa entry ko. Okay, ayan. Medyo tumataas na nagkaan. Diba? 861 ako entry, bumaba. 832 na. Ayan na. Ayan na. Ganun lang yan. Ganun lang gumagalaw yung pag green profit, okay? Etong ROI, lang yan. Percentage lang yan ng tawag dito. Kalimutan ko yung meaning ng ROI, basta lang yan. Wala, percentage lang yan. Return of investment yun. Return of investment percent. Okay. Margin ratio, di nyo na kailangan yan. Pag beginner kayo. Di na yan ganong importante. Basta yung liquidation price ang pinaka-importanting titignan nyo dyan. Okay? Ngayon, itong TPSL, importante din to. Pag beginner ka pa lang, mag-focus ka muna dito sa position, TPSL. Okay? TP or SL. Ano ba yung TP? TP, take profit. SL, stop loss. Okay? Sa take profit natin, dito natin isi-set kung ano ba yung hula natin na kayang itaas ni
lever. Kasi lever nga yung pinili ko, di ba? Yan ang lever. Ngayon, ang tingin ko kay lever, since bull run na, ewan ko kung tamang bull run na ba, basta BTC bumalik sa all-time high. And yung halving malapit na. Tatama to ng mga ng 0.00 na to, 45 yan, swing ko na to. Meaning ng swing, guys, months nyong i-hold or matagal nyong i-hold. Okay, yung position nyo. Ito yung position natin. Ito yung target natin, 0.0045 tayo magte-take profit. At lagi nyong tawag dito. Ang recommended ko dito, mag-mark na lang kayo, lalo na pag beginner pa lang kayo. Kasi, pag tinamaan niya yung 0.0045, dun na yun. Stop na siya dun. Iti-take profit niya na. Ito yung mapaprofit ko. Ayan, $472. Okay. Pag na-hit niya yun. Okay? Yung 0.0045 na naka-mark. And then, itong stop loss, since wala akong liquidation, di na ako maglalagay niyan. Ang stop loss, basically, i-stop niya. Kunwari, i-stop mo ng 0.0020. Yan, mag-i-stop na siya. Kunwari, na-hit niya na tong 0.0, bumagsak na siya. Ayan, kunwari, bumagsak na yan na papunta sa, saan ba yung 0.0? Ayan. Kunwari, bumagsak na hanggang dito, mag-i-stop na yan. Okay? Hindi na yan tutuloy na babagsak pa. Hindi na magra-run yung position mo. Kaya nga, stop loss siya. Pero, syempre, stop loss, maglo-loss ka doon. Ayan 0.0020. Magna-negative ka ng $114. So, mababawasan, since naka-cross ako, mababawasan to ng $114. Pero hindi na ako maglalagay ng stop loss kasi wala naman akong liquidation. Okay? Tsaka tiwala naman ako na aangat pa talaga tong lever. Okay. Yun lang naman yung basic dito sa paggamit ng Binance Futures. Kung may mga mali man ako nasabi, pwede nyong i-comment dyan para may tama natin. Kasi hindi rin naman ako expert trader at hindi rin ako financial advisor, guys. So, trade responsibly mga ka-Web3. Yun lang. Peace out.